nagsisisigaw. Nanlilisik ang mga mata, nagwawala, hanggang sa bigla na lang mahihimatay. Sinasapian daw ng masasamang elemento ang mga estudyante ng National High School sa Iloilo City. Last Thursday, may mga bata sa kanilang silid-aralan na walang malay, mahirap huminga. Sabi nila sa kanila naman na may mga masamang espiritu, nakita sila. Sabi niya sa akin, Mama, kasi unang-una, yung kaklase ko meron siyang nakita na pangit na tao daw, na nakaitim. Pag ganun niya, nakita niya, kinuha niya yung pamaypay ng kanyang kaklase na isa at saka tinabo niya sa kanyang mukha. Pag ganun niya, nandun na sa kanyang sa kanyang front. Yun, sumigaw na siya. Yung kaklase, ganun na rin, nakakita na rin daw, hanggang daw dumami na silang dumami. We have decided nga these students will be brought to the church for spiritual healing. Sabi nila may parang humahawak o humihila ng kanilang paa, para naiiba na yung mga boses nila. Stronger yung voice pag nagsasalita sila. Isang linggo na ang nakalipas, nadatnan namin ang dalagitang ito sa kanilang kubo. Sobrang higpit ang pagkakahawak sa rosaryo, tulala at ilag sa mga tao. Isa siya sa 15 estudyante na di umano'y sinapian. Ang bigat-bigat po ng katawan niya. Tapos yung paningin niya po, hindi po diretso. Parang may sa mata yan, may iba. Bigla na lang siyang sasaniban. 4 na beses na daw nasapian ang anak ni Marilyn. Mula San Salvador, minabuti niyang dalhin sa Cagayan, Anilao, Iloilo ang anak para makapagpatingin sa albularyong si Toto Alex. Parang umiilaw siya na mata. Grabe ang kibo ng pulso niya. Ibig sabihin yun, pumapasok yung spirit ng mga engkanto. Sa eskwelahan na bago silang pinatayo ng building, lumabas sila. Sa mga bata sila pumapasok. Nabulabog daw ang mga espiritu ng mga engkanto, kaya naghihiganti ang mga ito. At nagbantang kung hindi maibabalik ang kanilang nasirang bahay, maniningil sila ng buhay. Hindi na natin hintayin. Kasi bawat bata na tinitingnan ko, totoo na sinasapian sila. Ang napumunta na dito sa akin, siguro mga 40 na. Kinabukasan, pinabalik ni Toto Alex ang anak ni Marilyn. Parang may humihila sa akin, palabas sa katawan ko. Yung kaluluwa ko lang yung humihilap. Tapos, gusto nila, sila yung pumasok o magkontrol sa katawan ko. Nung pagkatapos na nung orasyon, gumaan yung pakiramdam ko. Wala na siya. May pangontra siya, gusto ko pumunta sa eskwelahan, kung ano pa mangyari sa kanya. Tatablan pa siya, papasukan pa siya, o hindi na. Sinundan namin sa eskwelahan sina Toto Alex at dito nagsagawa siya ng ritual at nakiusap sa mga engkanto. At para raw mabigyan ng proteksyon ang lahat ng nasa eskwelahan, naglibing siya ng tinatawag niyang mga pangontra. Okay po yung panggagamot po. Malaki po yung pagbabago. Dahil okay na siya, papapasokin na po siya bukas. Ikinonsulta rin namin sa eksperto at simbahan ang nangyaring ito sa mga estudyante sa Iloilo. Kapag mayroong natatandaan tungkol sa experience ng trance na yon, malamang yan, psychological yan. Tapos, natatransfer niya yon sa association ng siya'y sinasaniban. Kapag mass possession, una, paghiwa-hiwalayin yan. Posible siyang mass hysteria. Ibig sabihin, yung iba nadadala na natatanda niyang parang hinihila yung kaluluwa niya palabas. That's impossible. Dapat may medical assistance at saka psychological or psychiatric assistance na ibibigay sa kanila. I-explain kung ano yung nangyari para kumalma rin sila. Whether tunay na pagsasapi yun or psychological lang, manggagaling yun unang-una sa negative emotions. Wala nga raw pinakamabisang solusyon sa anumang pagsubok, gaano pa man ito ka-challenging. Basta't may matibay tayong pananalig sa nag-iisang Panginoon.